Magandang araw sa inyo lahat mga boss. So, meron tayong tanggap dito isang Devant 43 inches, no? And yung problema niya is mag-on siya tapos lalabas yung kanyang logo na Devant, and then matay siya, then balik na naman logo ng Devant, then patay ulit. Yun yung kanyang sequence, yun yung reklamo ng may-ari. On and off yung kanyang logo. So parang stuck on logo siya. Hindi siya stuck on logo. Kasi kapag stuck on logo, Devant lang naka-steady. Pero ngayon, lalabas yung logo ng Devant tapos mawala siya. So testing natin. Ito yung kanyang power button. Pilutin natin. Ayun. Ayan, Devant logo. Then, hindi pa yan magko-continue. Magre-reset yan. Ayun, Devant logo na naman. Patay. Then Devant logo. On siya. Then patay. Tapos, Devant logo na naman yan. Ayun, Ito yung problema niya na kailangan natin masolusyonan. Sabi na may-ari kung kaya pa bang i-repair. So, tingnan natin at saka buksan natin para makita natin yung kanyang loob. So, dito makikita natin, silyado pa yung kanyang silyo. So, hindi tayo pa yung unang nakapagbukas nito at hindi pa nag-alaw ng iba. Ayan. So, yung model pala niya is 42 UHD 201. Ayan. So, bali nabuksan na po natin. Makikita natin na meron po siyang pinamayan po ng langgam yung unit natin. Dito po siya sa may sensor natin na malaki. Yun. So dito rin sa kanyang power supply, meron din. Yun. So sa mga experience natin dito, meron tayong experience na pag mga ganong problema, auto shut off siya. Hindi siya magtutuloy-tuloy. Logo lang. Minsan yung supply ng backlight yung nakakaroon ng problema. Tulad nito. Ayan. Tingnan nyo yung dalawang filter na yan. Yung value niyan is hindi natin makita, no? So silipin natin kung ano yung value niya. 10 UF over 350 volts. Ayan, 10 UF over 350 volts. Yan yung kadasang nakakaroon ng problema. Ayan, open na pa yung mga kapasitor na to. Wala nang laman. Kaya kulang yung kanyang filtering para magtuloy-tuloy yung kanyang supply dun sa kanyang backlight. So kulang yung supply ng kanyang backlight, kaya siya detect ng backlight driver natin na may problema dito sa kanyang supply. Tapos pinapasa naman yan ng system natin, kaya siya nagpo-protect. So kapag complete yung oscillation nito, okay, normal yung supply ng backlight, magtuloy-tuloy po yung pag-andar niya. So meron na detect yung system natin na may problema dun sa backlight niya, kaya nag-auto shut off siya. So ang gawin natin ito is palitan natin yung capacitor nito, tapos check muna natin kung talagang open ba talaga. Ayan. So dito mga paps, no, dinala natin yung board dito sa loob, then tinanggal natin yung kanyang board. So wala tayong pamalit ng ganitong kalaki na capacitor 10 UF over 350. Yung available natin is isang 22 over 450 volts. So ito yung kakabit natin, isa lang. Kasi yung dalawang 10 UF na yan, nakaparallel po yan. So kapag nakaparallel, magiging 22 UF yan. Tapos yung kanyang volts naman, steady po yan 350. So kapag nakaseries naman, pag nakaseries, mangangalahati yung capacitance, yung UF, tapos lalaki yung kanyang voltahe. So ito, tamang-tama to. Medyo lampas nga yung voltahe pero okay lang yan. Mas maganda, the bigger is the better eh. So ito yung 22, kapag kinabit natin dito, isang kapasitor lang, hook up na po yung kanyang, kuha na po yung kanyang 22 UF kasi 10 UF yung dalawa eh. So 22 yung kakabit natin, 450 volts, mas malaki yung over voltage, so pwede na to. So ang gagawin natin dito is lang siguro, ilagay natin dito is zip up natin para hindi makaharang. So tatanggalin natin dalawang ito, tapos i-test natin. I-test pala muna natin. Yan, so ayan. Check natin yung ipapalit natin sa may SR. Ayan, SR natin. So check natin check natin. Wait. Ang hirap Hindi ako marunong mag-chopstick. Ayan. So tignan nyo. Ayan Yan yung normal reading ng capacitor na may laman. Ayan So naka-charge yung isa natin kaya gumagalaw siya. So tutok. Ayan So okay yung reading ng ESR natin. Ayun. So yung reading niya 22 UF.
22 UF over 450 volts. So dito 1.3, so pasok yan. Yan, pasok po yung capacitor na bago na to. Bago natin. So ito yung test natin ngayon. Yan. Yung hindi naman siya totally bloated. Kung ano talaga, kung titingnan mo, normal siya. Pero tingnan natin kung meron pa siyang laman. Ayan. So nakita nyo yung reading dito, no? Nakita nyo yung reading kanina. Okay yung kanyang reading. So ito yung dalawang capacitor, nakaparallel yan. Yan, check natin. Ayan. So nakatutok tayo, tingnan nyo. Ayun, no? Open na open, wala talagang laman. Kaya siya nag-auto shut off kasi kulang na yung supply ng backlight. Dinidetect ng backlight driver, pinapasa sa may system. Kaya nag-auto shut off siya. Ayan. Ayan, patutok pa rin tayo. Wala talagang laman. So ito yung papalit natin. Ayan, tingnan nyo yung reading. Ayan, no? So, connect ulit. Test ulit. Ayan, no? So pasok. Okay yung capacitor natin na nabili sa online. So kakabit lang muna natin dito. Ayan, set up lang muna natin dito tapos balik tayo. So ayan, ito na po mga paps. Nakabit na po natin. So ito lang siguro yung kanyang setup, no. Dito kasi siya magkasya dito kasi medyo malaki siya. So yun na lang. Saka na lang tayo mag-order nito kasi hindi tayo naka-order ng ganitong value ng capacitor eh. Ayan. Minsan na kasi pangalawang beses natin naka-encounter pa ng ganitong problema, no. Ayan, sa Devant. So, testing na tayo. Ayan, linisan mo natin yung mga dito. May mga namamahay na langgam no sa kanyang primary site. So, may MOSFET niya. So, para testing tayo, doon tayo sa labas. No? Ayan, naibalik po natin yung board, no? Dito na tayo sa labas. Ayan, nakaset up na po yan. Then, nakasaksak na rin yung unit natin. Meron na siyang standby. So, pindutin natin kung matutuloy yung kanyang display. Yun. Ayun, oh. Tuloy na yung display. So, patayin na muna natin. Kasi hindi natin nakita yung kanyang logo kasi yung tawag doon, yung Devant. So, wait lang. Ayan, so pinunot muna natin. Tapos, sinaksak natin ulit. Meron siyang standby. Pindutin natin. Ayan. Para lang makita natin yung kanyang logo. Ayan, oh. Logo ng Devant. Para makita nyo na, tuloy-tuloy na siya. Ayun, oh. Tapos na kanyang smart. Hindi na siya hanggang logo. Meron na siyang display. Nagtuloy-tuloy na po yung kanyang display. Ayun, oh. Okay. So, goods, okay. Ayun, oh. So, ito lang yung naging problema niya. Yung kanyang capacitor, yung dalawa dito, no. So ganun lang kasimple kapag meron kang gamit ESR tester kasi mahirap siyang troubleshoot or trace kung talagang sira ba yung capacitor na yun kung wala kang ESR tester, no. Kasi kung visible mo siyang titingnan, yung actual mo siyang titingnan, yung kanyang physical or yung kanyang anyo talaga is hindi naman siya bloated. So nung chinik natin ng ESR capacitor, so yun nga, wala na siyang laman, open na siya. So hanggang dito lang yung video natin mga paps, no? Maraming salamat sa mga natsugan nanood. May God bless always, and this is your service Ryan Cruz Tech. See you in our next video. Bye.